Yadeka behayule totapot bieneneka ug sarta magmesusot beteka ubisyareka beahapta ahap, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ahapta. Hallelujah. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house, nor his servant, nor his ox, nor anything that is thy neighbor's. Tayo po'y manalangin. Panginoon, itanim mo nga po at isulat sa aming mga puso ang iyong kautusan upang ito'y patuloy naming maisapamuhay, Panginoon. At hinihiling nga po namin, Panginoon, na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay patuloy mo kaming patnubayan sa landas ng katwiran upang patuloy naming maranasan ang iyong biyaya at masaganang pagpapala. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, Lord. Ang dalangin po namin, makabalik ang bansa namin sa pagsunod sa iyong kautusan. Lord, napakarami na pong pagsalangsang na ginawa ng mga Pilipino sa iyong kautusan. Sumamba sila sa iba't ibang mga Diyos. Gumawa sila ng mga images, Panginoon. Lord, kahabagan mo po ang Pilipinas. At dalangin namin muli, minsan pa'y mabuksan ang kaisipan at puso ng mga Pilipino na makapagbalik loob sa iyong kautusan, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo. Sa iyo po na pinagkakatiwala ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon. At patuloy pong patnubayan si Brother Ike as he share your word, O God, and lead us in this activity. We thank you so much, Lord, and we bring back all the praises, all the honor, and all the glory in the name of Jesus, Yeshua our Lord. Everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa Panginoon, narito po tayong lahat at Okay. Ay, wait lang. binigyan tayo ng napagagandang clouds na Sige silong. lang, okay lang. So praise God, wala po tayong upuan. Before I'll call on Brother Alvin for his short message on the Ten Commandments, I'd just like to give some insights on why do we. It's not a coincidence na we are 10 minutes away from our Bible school. Pero mo ditong anyway. Si Pastor Alfred Merihilla, siya din po ay taas kamay, Pastor Alfred. Yan. Nagkakilala kami almost 10 years ago. More than 10 years ago. Isa siya sa mga nanguna sa movement na ito sa Ten Commandments. So mamaya tatawagan ko siya, bigyan ko siya ng mas mahabang introduction. So, nung last week, nag-fasting po ako. Ay, yung fasting naman yan ang talagang lifestyle ko. Pag humingi ako ng direksyon sa Panginoon. Last Shabbat, parang may bumulong lang sa akin na hangin na alam ko, Holy Spirit yon. Parang nakaupo ako at habang nagme-merienda alas 10 ng umaga, may bumulong lang sa akin. Restore the Ten Commandments in the Philippines. Wow, amen. Sabi ko, Hallelujah. siguro hindi naman asawa ko to ang boses na rinig ko kasi so sabi ko, si Lord ito.
Si Lord ito kasi Ten Commandments sa kanya yan eh. So, tinawagan ko yung isang pastor na nasa movement na din ng Ten Commandments. Sabi niya, sige, i-restore natin. Eh tayo naman, hindi tayo nagbibiro pagdating sa Torah, di ba? Amen. Kasi this has been our lifestyle for many, many years. So, immediately, napunta po tayo dito sa lugar at nagpaalam na gagamitin natin yung lugar. Ako naman, lecturer naman ako ng Office of the Religious Affairs. So, pinagbigyan po tayo na gamitin tong lugar ngayon. So, palagpakan po natin si Adonai. So, ang maganda po nito sa Ten Commandments, wala po itong reliyon. Wala pong sinabing reliyon yan. Ang sinabi lang dyan, 10 prinsipyo ng pakipag-ugnayan sa Panginoon. Relationship. Everybody say relationship. This is about relationship. In fact, this is relationship that relates to God and relationship that relates to human being. So, 10 commandments of relationship principles. So, parang sinasabi ni Diyos, gusto niyong makipagrelasyon sa akin, sundin niyo yan. Yan ang ating contract. And I will bless you if you will obey this. Ngayon, ang 10 utos na to ay sinamarize ng ating Panginoon, si Yeshua, Mashiach, into 2. Kaya sinamarize niya into 2. Love Yahweh your God, the Lord your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with your strength. So he was quoting Deuteronomy 6:4. Sinamarize niya lang yung unang 5. And the second greatest commandment is, you shall love your neighbor, quoted from Leviticus 19 verse 18. Sabi niya, if you love your neighbor, this is the guiding principles that we will follow. Kasi ang golden rule is, in fact, if you read the New Testament, si Jesus Christ, sinamarize niya the 10 commandments into 2. Diba? Pero si Rabbi Paul, si Apostle Paul, sinamarize niya into 1 lang. Anong sinabi ni Paul? Ano ang summary ni Paul? Ha? Hindi. Meron siyang sinabi. Si Paul, sinabi niya, the whole commandment is summarized into this. Love your neighbor as yourself. So nawala yung love God. Hindi po. I found out that the reason why Apostle Paul says that the whole commandments is summarized into 1, kasi sa mga rabbis in the first century, they believe that your nearest neighbor is God. Hello? Who is your nearest neighbor? Pag nakatulog ka, nakapikit ka, sino bang kausap mo? Darling, o love, o ano? Ang Diyos, di ba? In fact, the word glory or presence in the Bible, Shekinah. Can you say Shekinah? Shekinah. Okay, I'll give you some Hebrew lesson. Shekinah comes from the word shakan. Shakan means neighbor. The glory of your neighbor. Hello, palakpakan natin si Adonai. God is your nearest neighbor. Can you tell somebody beside you? God is your nearest neighbor. Second to your wife. Galit. Second lang kasi. Second lang. Si God palagi ang number 1 sa atin. Kasi pag inuna natin si God, si Yahweh Elohim, madali po nating sundin to. Yes. Pag inuna natin yung 5. What a background. Actually, it's my first time to preach on this kind of background. Dalas na natin ang punta natin dito. So I told Pastor Fred, sabi ko, Fred, sa umpisa, maliit lang to, but we envision this Restore the 10 Commandments movement in the Philippines to be national movement. Can you believe this will be a national Amen. movement?
I will present this to Opara, itong movement natin. We will get as many signatures as we can. So, tulungan niyo ako sa signature campaign para ma-present natin sa gobyerno, sa ating, actually po, kingdom principles ito eh, hindi naman to religious eh. Principles to ng gobyerno ng Diyos. This is political without religion. Because kingdom is government, the government of God. In fact, on the day that God gave the Ten Commandments, it's the day when Israel became a nation. A nation. Brother Alvin will talk about that. So, these are what makes a nation a holy nation. Is the Philippines a holy nation? Parang hindi. Di ba? Ramdam mo talaga eh. Hindi. Di ba? Mga Maharlika daw, mga Maharlikans, kaya gusto nilang baguhin yung pangalan natin eh. Maharlika na, hindi na Philippines, kasi Philippines galing sa Espanyol kay King Philip na Espanyol na persecutor ng mga Hudyo during the Spanish Inquisition. Yes. O yun ang pangalan ng ating kwan. So, alam naman natin na na-conquer tayo ng mga Spaniards noon, no? Bagamat yun po ang history, pero I believe the Bible history is what makes us, give us our identity. Di ba? Kasi if you base your identity on the Philippine history, malilito ka lang eh. Sabi ng Philippine history professor, galing kayo kay si Saide, sabi niya, galing tayo sa mga Malay, galing tayo sa mga Chinese, galing tayo sa... Sino ba talaga tayo? Di ba? Merong identity crisis ang Pilipino, mga kapatid. So, iset aside natin yung identity crisis. In fact, we have so much identity crisis. How many dialects meron sa Philippines? Ang daming dialect, 181 dialects lang. Kaya hindi po magkasundo-sundo. Ilang denominasyon meron sa Pilipinas? 70,000 registered churches, hindi magkasundo-sundo, mga kapatid. This has been yung pinaka nakakalungkot na bakit hindi nagkakaisa ang mga Kristiyano. Alam nyo bakit? Nangalay ka na kuya. Walang common ground eh. Ako hawa. Besides Jesus Christ, besides Yeshua, I think the number one Para sa YouTube. common ground, commonality that we can have is the Ten Commandments. Ito talaga. Hindi natin sinasabi, akala mo mga perfect na kayo, hindi na kayo nagkamali. Ikaw ba, hindi ka ba nagkamali sa sadyan? Hindi natin sinasabi yon dahil mahirap po talaga i-perfect yan. Pero yan po ang standard ng kaharian ng Diyos. At hindi na ho, palagay ko po, hindi na ho ibababa ng Diyos ang standard niya. Siguro sa palagay nyo, i-edit nyo na lang yung number 2. Alisin nyo yung idolatry, tapos bawasan nyo yung thou shall not covet your neighbor's good. Para 10 pa rin. Violation. Do not add or subtract to the Word of God. Yes. Taas ka mga kamay, ilang daliri meron? Sa palagi, sino naggumawa? Sino ba nag-design nito? Sa paa, tingnan nyo, ilan yung paa? Ilan ang daliri sa paa? 11. Sa palagi ko, each finger is a reminder of the each commandment. The Ten Commandments. Talagang disenyo ng Panginoon yan. At perfect po siya pag nag-design. So again, mga kapatid, without being religious, because we're teaching about the kingdom of God, not religion, the Ten Commandments of relationship. Relationship. Paano makipag-relate sa Diyos? Paano makipag-relate sa tao? Kasi, what is the golden rule?
Do to others what you want others to do unto you. Or the reverse. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. See? Actually, anyway, kung ano po ang gagawin natin sa ating neighbor, siya rin yung babalik sa atin. Principle yan eh. Kung re-respetuhin natin ng Diyos, sabi ng Diyos, I will bless those who bless you. If you will bless God, God will bless you. If you respect God, God will respect you. Diba? If you respect your neighbor will respect you. Sabi ko, minsan, my neighbor does not respect me. Kalaban niya ang Diyos. Kasi you respect the commandments of God. Ang may problema siya doon sa hari, yung nagbigay. So, mga principle of sowing and reaping lang yan. At this is, by the way, on the day of Pentecost, not many Christians know this. The day of Pentecost is the anniversary of the Ten Commandments. Where the language was heard, the Holy Spirit spoke in many different language. Bakit? He wants the Ten Commandments to be brought to all the nations. Not just Israel. In fact, the Ten Commandments is the foundation of every country. Lahat ng legal system, lahat ng justice department, yan po ang basis. Regalo ng Diyos yan sa humanity. Ngayon, this is the problem. So, if the Filipino people continue to be religious, hindi yan namin paniwala kasi yung number 4 dyan, medyo binago kasi ng Roma yan. O, dito ka sumasang-ayon ka sa Roma. At mga kapatid, alam mo, I've always been confident. Alam mo yung confidence ko sa buhay? As long as I obey God, I'm confident I have the favor of God. Amen. Hello? Yan po ang real confidence. Diba? Kahit medyo babawasan na yung aking buhok, mga kapatid, confident pa rin ako. Kasi hindi yun ang basis ng confident eh. Paano mo masisiguro i-bless ka ng Panginoon? Kasi pwedeng bukas hindi ka na i-bless eh. Alam nyo, paano? Ito. Lord, nagawa ko. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And, alam mo yung meodeka sa Hebrew, yung strength, actually, it's mistranslated eh. It's with all that you have, everything that you got. Yung nag-ibig sabihin, no? So, mga kapatid, Mark, it is not a coincidence. Today is the first day of the Feast of Unleavened Bread. 2,000 years of church leaven. 2,000 years of lies and hypocrisy. 2,000 years na hindi tinuturo itong Ten Commandments ng buo. This message is to all the pastors, the ministers, the bishop, kahit sino kayo, hindi kayo sasantuhin ng Ten Commandments. Applicable sa inyo yan. Kahit cabinet member ka, presidente, senator, congressman ka, hindi ka sasantuhin pag binayolate mo to, babalik sa iyo ang sumpa ng Diyos. Because these are 10 eternal principles sa langit na binigay ng Diyos. Biro nyo po, 2 beses lang, bumaba ang Diyos galing sa langit. Sa Mount Sinai, unang pagkakataon, anong sabi? Bumaba ho talaga siya personal, hinatid ang 10 Commandments kay Moses. Sinulat na kanyang daliri. 2 beses lang po, nagpakita ang Diyos.
At ang dala-dala, ano? Samsung? Oppo? Hindi po ito. Dala-dala niya. Human beings, you are sinners. I expect you to be like me, a holy God. Pangalawang pagkakataon na bumaba ang Diyos, actually, hindi pa nga bumaba, dumungaw lang. Yung sinabi niya, today, this is my beloved Son. I'm well pleased kay Jesus Christ. 2 beses lang, mga kapatid. Sa history ng Biblia, na talagang sinabing bumaba ang Diyos. Gusto ba nating makita ang bababa ang Diyos? Hindi po siya bababa. Kasi binigay niya na eh. He expects us to apply, to do, to promote this, mga kapatid. So, I envision, kumuha po kayo dito ng mga signatures, yung manifesto. Magpapirma kayo to as many Filipino as we can. Ito po yung pwede nating serbisyo sa Panginoon. Mahirap ba? Hindi po. Ako po, kilala niyo ako, pag ako trumabaho, iikutan ko yung mga simbahan. Sa Davao, meron doon, isang bishop lang, 2,000 pastor ang hawak niya. Pag yun po ay pumayag dito, kota na. Pero mga regardless, alam mo, it's not about being popular. Ilan lang tayo dito? 100 people or less, even less? Pero po, dahil tayo po nanandigan dito, we are the majority in the eyes of God. We are not the minority, mga kapatid. So, bago pa haba ang aking mensahe, I'd like, palapakan natin si Adonai. Habang tinatawag ko po si Brother Pastor Alvin para magbigay din ng kanyang insights sa araw na ito. Hindi po aksidente, we are on the Feast of Passover, going to the Feast of Unleavened Bread. Brother Alvin? Shalom mga kapatid. We are thankful to the Lord because today is a dedicated day na ginawa natin in order to commit ourselves back to the law of the King. Kaya ho, bakit po natin ito ginagawa? Bakit natin gustong ibalik ito sa bansa natin? Kasi sa history ng Israel, this commandment has been a blessing. Blessing ang purpose ng commandment hindi para pahirapan ang Israel. Ang sinasabi sa scripture, when you obey all these things, pagpapalain ko kayo. Amen. I will bless you. Yes. O, kita nyo yung sample. Pakita ko yun ang sample. Di ba ano sila? Slave sila? Slave sila. Pero sabi daw, 400 years daw eh. Sabi ni, for 400 they will become slave in a foreign land. Paglabas nila, saan sila nagpunta? Di ba? Ang paglabas nila, ang target, makarating dun sa lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pero bago sila nakarating doon, tawag nila doon, detour eh. Na-detour daw. Hindi po. Kasi yung 40 years na kanilang buhay sa wilderness, hindi pagkakamali yun. Sabi ng iba ay, kung sumunod lang ng diretso, 2 linggo nandun na sila. Actually, yung buhay nila sa wilderness is a life of training. Exercise, training, 40 years. O, tingnan ninyo. Very clear eh. Ito yung clear na application ng sinabi ng Diyos. If you will obey, follow my word, my commandment, I will bless you. 40 years, nagtatrabaho sila. May sinasaka? Wala silang sasakain. Puro mga buhangin yun eh. Meron ba silang tubig na makukunan, mapangangisdaan? Wala rin eh. 40 years, anong ginawa sa kanila? 40 years silang nag-aaral nito.
40s, pinag-aaralan ito, pinapractice ito. Doon pa lang. Lalim mo, pastor. Sa wilderness pa lang. Kasi bakit? So that pagpasok nila doon sa pang-promise land, yung pinangako kay kay Abraham, praktisado na sila. Dahil prinactice nila, pagpasok at ito'y ginagawa nila, they will be blessed. In fact, pag tinignan natin doon sa history, indeed, yes. Bago pa nga sila pumasok, blessed na sila eh. Bakit? Inihanda na yung lupa para sa kanila eh. At hindi sila nagtanim noon. May ibang nagtanim. Pinalayas yung nagtanim. Nakinabang sila doon sa mga bagay na hindi nila itinanim. Okay. Bahay, yung lupa, pananim lahat. Pumasok na lang sila doon, kakainin na lang nila. Kaya nga nung sabi sa kanila, when you enter the land, you will observe the Sabbath of the land. Meaning, hindi kayo magtatanim. Bakit? Kakainin nyo lang yung tinanim ng iba para sa inyo. Kaya natin ito ginagawa. Kasi gusto natin, sawang-sawa na tayo sa bayan po natin na kahirapan. Mga kapatid, kababayan, mayaman ang bansa natin. Hindi nyo nakikita to? Wala nang alam mo puno dito. Bakit? Kinalbo na. Inunahan na tayo nung mga yung mga pumasok at nanakop sa atin dito. For 400 years, nasaan tayo? Ang yaman ng bansa natin, ginto, nandito eh. Lahat ng mineral nandito. Bakit hindi natin napakinabangan, mga kababayan? Bakit? Because of this. Ito ang kondisyon. Pag-aari ito nung gumawa yung lumalang yung hari. Ito ang kanyang patakaran nung hari. Kung gagawin natin, mapapakinabangan natin ito. Kaya lang hindi ginagawa ng mga Pilipino. Di ba? Balikan yung history natin because history repeat itself. We can learn from our history. Ano ang pagkakamali na nakalipas? At ano yung paraan para natin ituwid ito? Ang paraan, bumalik tayo doon sa palatuntunan ng hari. Kaya nga, sinabi nga, di ba? Seek first the kingdom of God and His right. Ito po ang righteousness ng Diyos. Ito ang katwiran ng Diyos. Kapag ginawa natin, ano sabi? All these things shall be added unto you. O ano bang experience ng Israel? Nagtrabaho ba sila sa wilderness? Tumatanggap lang sila ng pagkain nila araw-araw for 40 years. Imagine. 40 years, ilang taon na ako ngayon. Ibig mo, mahigit kalahati ng buhay ko, pinapakain ako ng Diyos, 40. Ang sinasabi lang sa kanila, sundin nyo to. Because when you obey this, I will bless you. Kaya nga, mga kababayan, mga kapatid, ang nais natin sa bayan natin, mapagpala. Kung babalik tayo rito, gagawin natin ito. Mapapakinabangan natin yung mga yaman na yan. This time tayo naman ang makikinabang. Di ba? Kaya natin nilo-launch ito. Tignan nyo sa may commandment. Ano unang commandment? Ito issue. You shall have no other gods before me. Okay, lahat naman tayo. Sino bang hindi nakakaalam sa 10 Commandments? Lahat naman alam ito eh. Lahat ng Pilipino alam ito except lang yung mga nasa bundok. Pero tingin ko yung nasa bundok naabot na rin eh. Yung una pa lang commandment eh. You shall have no other gods before me. Diyos? May Diyos ako. The question is, sino yung Diyos mo? Sinong Diyos yan? Yun ang tanong. Kasi maraming Diyos. Iba-iba ang Diyos. Merong Diyos ng mga Chinese. May sariling Diyos ang mga Chinese. Mga Indian, meron. Japanese, meron. But the question is, sinong Diyos yan? Walang pangalan. Nakalakita niyo, walang pangalan. You shall have no other gods before me. Sino tong Diyos na to? Pag tinignan niyo, binalikan niyo yung history nito. Tinutukoy niya kung sino. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Meron ba bang ibang Diyos na tinutukoy? Ibang tao na Diyos niya? When we talk about God, iisa lang ang Diyos na totoo. Ano yon? Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Yun ang dapat nating hanapin, mga Pilipino. Asan ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob? Maraming Diyos.
Pero yung Diyos na yan, hindi yan ang Diyos ni ni Abraham at Isaac at Jacob. Itong Diyos na ito ang nagbigay nito. At ang dahilan kaya niya ibinigay ito para pagpalain ang bayan. Ginawa ba natin ito, Pilipinas? Ginagawa ba natin? Hindi nga eh. May kanya-kanya tayong Diyos eh. Kaya nga kung gusto natin mapagpala ang bansa natin, this time naman, akala ko kasi nung way back in 1985, magbabago na ang Pilipinas eh. I was there. Doon sa People Power Monument. 1985, I was there. Sumisigaw ako doon. Oh. 30 years, 30 taon, nasaksihan ko yun. Ano nangyari sa bansa natin? Umunlad. Umunlad yung mga oligarch. Pilipino. Bakit hindi umunlad ang mga Pilipino? 10 milyong, 10 to 12 million ng mga Pilipino nasaan? Bakit kinakailangan maghanap ng trabaho yan sa at magpaalipin yan sa abroad? Because we forget about this. We forget about the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kung kikilalanin natin yung Diyos ni Abraham at Isaac at Jacob, at susundin natin ito, hindi natin mga kababayan, hindi natin kailangang mag-abroad. Dito kaya tayong paunlarin ng Panginoon. Bakit ang Israel? Ang liit-liit ng bayan. Ang liit na bansa eh. Mas malaki pa nga tayo yung kanilang bayan. Baka kasi laki na ng Quezon City. Oh. Ang research mo sa Amerika. Tingnan ninyo. Balikan nyo ang history. Ikumpara nyo ang Pilipinas at Israel. Parehas lang naman tayo ng after World War II. Nauna lang tayo ng konti eh. Wasak ang bansa natin. Ginawa tayong playground ng mga Japanese at Amerikano. Yung Manila, wasak yan. Bagsak ang ekonomiya natin parehas. Ang Israel, asan sila? Wala ang walang tao doon sa bayan eh. Doon lang sila nagsisimula. By 1947, na-approve yung kanilang nationhood. 1948, nagsimulang magbalikan ng Israel sa lupa eh. Ikumpara nyo. After World War II, Pilipinas, bumalik tayo uli. 1948, nagsimula ang Israel. Tayo naman, bumalik tayo para paunlarin ang bansa natin. Ikumpara nyo ngayon. From 1948 and today, ikumpara natin ang bansa natin sa sa Israel. Israel has become one of the 10 powerful nation in the world. Pilipinas nasaan? Nasa bottom tayo. Bakit? Because of this, ito po. Bagamat hindi naman lahat sumusunod sa Israel, pero at least naibalik ito. Pero kung sisimulan natin ito ngayong araw na ito, sasabihin natin sa ating mga kababayan, gusto mo ng blessing? Gusto mo ng lahat naman tayo naghahanap ng mga pagpapala. Sino ang ayaw ng pagpapala? Pokrito kayo, ayaw nyo ng blessing. Pupunta ka kaya doon sa trabaho na kung saan malaki sweldo eh. Ayaw niyong aminin na gusto niyo. Sinong gusto ng pahirapan ng bayan natin? Sinong gustong pahirapan yung mga kamag-anakan natin? Magkakahiwalay? Nagtatrabaho, OFW, pagdating dito yung mga anak ay wasak ang buhay. Kung gusto po natin mapagpala ang bayan po natin, ibalik po natin ito. Amen. Gawin po natin, ituro po natin, i-commit natin ito. Kasi ang pagpapala ng buhay po natin, hindi naman sa magagawa natin eh. Gawin natin ito, sundin natin ito. Simple lang. Pag ginawa natin, ang bansa natin, ang buhay natin, mapagpapala natin. Ito lamang po yung yung dahilan. Kaya nga ito, incidentally ba? Incidentally today, di ba? We are celebrating the Feast of Passover, the beginning, 7 days of Feast of Passover. Bakit? Kasi we are talking about the anibersaryo ng ng freedom, ng kalayaan ng Israel mula sa slavery. Nawa sana today, ito rin yung beginning ng bansa natin, lumaya saan? Sa kahirapan. Matagal na marami ng pangulo na pumunta sa atin pero hirap pa rin ang bayan natin.
Ito ang solusyon. Kasi ito, blessing po ito. Pag sinunod, ginawa, blessing po ito. Kaya nga pag sinabi nating salvation, kaligtasan, it talks about everything, hindi lamang po kaligtasan ng kaluluwa, everything, yung totality. Talks about yung spiritual, yung physical, even yung the whole life, kasama po yun. Hindi pinapangako ng Diyos yung isang bagay lang. Kaya nga po anong sinabi ni Karl Marx? Pag religion ang pinag-usapan, ano sabi ni Karl Marx? Religion is the opium of the masses. Bakit? Ano ba ang trabaho ng opium? Pampakalma, di ba? Pampamanhid. Anong ginawa sa atin ng religion for the last 400 years? Niloloko tayo. Bakit ko sinabi?